About this book, the book of Genesis. May I ask everybody to please stand up and open your Bibles with me in the book of Genesis chapter 49, and I will be talking about an individual by the name Joseph. Joseph. Genesis chapter 49, chapter 49 verses 22 to 26. Let's read this responsibly. Genesis chapter 49 verses 22 to 26. Ako muna, dungan ta sa last. The Bible says in Genesis 49, Joseph is a fruitful bough, even a fruitful bough by the well, whose branches run over the wall. Sorry. But his bow abode in strength, and the arms of his hands were made strong by the hands of the mighty God of Jacob. From thence is the shepherd, the stone of Israel. This 26, altogether they begin. The blessings of thy father have prevailed above the blessings of thy progenitors, and to the utmost bound of the everlasting hills. They shall be on the head of Joseph, and on the crown of the head of him that was separate from his brethren. Let us pray. Heavenly Father, we thank you, Lord God, for this time when we can study thy word, we can hear the preaching of thy word. Unas tanan, Lord God, ikaw saylo ka na ako, ikaw Lord God, magahugas sa mga kalapasan, naagi sa mga milog, balaan nga dugo, gamita ko Ginosus, nga mahimo nga mouthpiece sa mga katawhan, o pakana kami Lord God sa spiritual food nga among ikinahanglan. Ikaw Lord God, uban ka namo, may the working power of the Holy Spirit will work in our midst, and may the person of the Lord Jesus Christ mo'y makita sa among mensahe karon Ginosus. We plead the blood of the Lord Jesus Christ, and we bind the attacks of Satan in the name of our Lord and mighty Savior Jesus Christ. Amen. The title of my message this morning was simply the life of Joseph. Kisama ni si Joseph. Joseph was one of the sons of Jacob. He is the 11th son. Ang iyang inahan si Rachel. Siya ay pinaka-second to the youngest. Kaya ang kinamanghuran si Benjamin. Now, ano sa iyang background sa iyang kuan, ang role niya as a tribe, as an ancestor, and as spiritually in the book of Revelation. Basi may bulong mo, maka-encounter mo ba nga nganong gidrop man si Joseph, anak man siya sa ni Jacob, di ba, when it comes to tribal ba. So doon na itulo ka rason ngano kabantay mo nga ang giad si Ephraim and Manasseh. Kinsa man ang duha? Anak ni Joseph. Now, ari tauna sa kuan, sa inheritance. Ang usa ka rason or usa ka reason, ang inheritance sa tribal rule or sa tribal nga kuan, inheritance, gidrop si Joseph. So walay tribe of Joseph. Di ba? Ang pag-divide ni Joshua sa kuan, ang gipangalan dito sa Joshua chapter 19 man siguro na si Ephraim og si Manasseh. So gidrop ang iyang pangalan. Unsay rason? It's because he already received the double portion. Nga nasipyat kinsay kinamaguangan nga anak si Reuben. Si Reuben nagkasala, defiling the bed of his father. Mao na isala niya,
That's why wala mahatag sa iya ang double portion. And you all know unsa nang double portion. Oh. Dito na nahatag kang Joseph. So, sa inheritance by land, ang gidungag duha, si Ephraim og si Manase. Ang gidrap, pila? Isa ra. Si Levi. Kay si Levi, he's doing the priestly ministry, particularly sa iyang tulo ka anak, si Kohat, si Gersom, si Merari, doing the tabernacle nga mga buluhaton. So gidrap, so 12 ra gyapon. Dili na siya pwedeng idungag nimo ang duha, i-drop nimo ang isa or mahimong 13. Di ba? Let us always remember that God is a God of order. Dili na niya pwede buakon kanang number 12 because that is the number of divine order. Now, ikaduha nga rason, nganong gidrop man si Dan in the book of Revelation. Tudlo ng Pastor Bonales, kinumdo mo? It's because of the sin of idolatry. Kung di ko masipyat sa Judges 18 or basta diya nga kuan, ang sala ni Reuben is he set up an image na ipanganlan ditong Micah. I believe so, dili na nga prophet nga Micah. Nag-set up sila dito graven image and then ilang gisamba. Mao nang sa book of Revelation chapter 7 of the tribe of Judah, wala na ba na mga number of the tribe unya gibalik didto si kinsaman si Joseph, wala na sa didto wala na didto si Dan, giumit si Dan kay ang rason mao na. So 12 lang gihapon. Now, arita sa ancestral or kaning patriarchal, when it comes to sons, sila gyud tanan. Walay gidrop sila, si Joseph gipanganlan. Mao ni siya ang Genesis chapter 49. So, ang dealing ni Jacob ani during the time nganong gi-swap nila sa inheritance, it's because Joseph already received the double portion, but sa iyang anak gihatag ang duha, which gi-consider gyapon ni Jacob nga ang iyang actual son, gi-compare niya kang Reuben o kang Simeon. So, ang buot pasabutan na ang equality ba nga treatment same ra gyapon, mo na nakadawat sila og kuan. So mao na si Joseph. Now after that, si Joseph, ang iyang istorya sa kinabuhi dili makaingon ta nga sayon og dili lalim, because Joseph was ang iyang representation or sa typology, he was the type of Christ. If imong tanawon, there are a lot of parallelism, I think 15 to 20 parallelism that links Joseph and Jesus Christ as the same. Let me quote. Joseph was sold by his brother. Ang una yung pinakaplano, patyon siya, but kinsay ni intervene. Gawa sa Diyos, ba kinsay ni intervene? Nga brother si Judah. And always remember, si Judah, he received the spiritual leadership. Buot pasabot, he will always be the first to make decisions, to go up. Muna, ingon ang Diyos, if na ay mga girahunon, let Judah go first. Diba? Ang warring tribe, si Benjamin, pero always Judah. He will be the leader. And diha, gikan na itong Ginoong Isus. Siya itong pinaka-leader. But Joseph received the material double portion. Now, ipapatay man tani si Joseph. If you know your Bible, papatay. But yan na siya nga ayaw ato din na ito ni kuanon. Ay lang gibuhat, nakakam up sila og desisyon nga ibaligya. Pagkahuman, unsa pay experience niya, gibutang siya, gihulog siya ngadto sa pit. Mo na from pit to palace. Adto mo sa kingdom ni Pharaoh. Nya unsa pa may mga kuan, mga background sa iyang storya, na priso pagid siya. Di ba Jesus Christ was in prison, gibutang-butangan of the sin kuno nga wala
gicommit ni Jesus Christ. There was no ever guile found in his mouth, o way nakita bisag mali. But still gipriso si Jesus Christ. So is Joseph. Gibutang-butangan sa, girape daw niya ang wife ni Potiphar, o the Potiphar's wife. Gipriso sa dito, but ang pinakanindot na verse nga, the Lord was with Joseph in prison. Di ba? So the life of Joseph, unsa may mga butang nga atong makita sa life ni Joseph. Number 1, Joseph was favoredly blessed, or Joseph was favored and blessed. If imong tanawon ang verse nga atong nabasa, ingon pa ang bersikulo diha. In fact, si Judah o si Joseph ray pinakadaghag na isulti nga amahan. Ang mga mensahe sa amahan ba? Ang uban mugbo ra kayo. Like for example, God, a troop shall overcome him, but he shall overcome at last. Maura, isa ra ka verse. Asher, maura gyapon, his bread shall be fat and shall yield royal dainties. So, mga negative, nasa mga positive. Naphtali is a hind let loose. He giveth goodly words. Maura ni mga example, but si Joseph ra og si Judah, ang pinakadaghan, tag 3, tag 4, tag 5 verses ang ilahang unsa na nadawat nga mga commendations or kana mga message of kuan sa ilang amahan nga si Jacob. Nawingon pa diha in Genesis chapter 39. Go with me in Genesis chapter 39. Genesis chapter 39 verses 4 to 6. Ingon ang Bible, and Joseph found grace in his sight, and he served him and made him overseer of his house and all that he put in his hand. Mauna ni ang mga privileges, and it came to pass from the time that he had made him overseer in his house and over all that he had, the Lord blessed Egyptian's house for Joseph's sake, and the blessing of the Lord was upon all that he had in the house and in the field. Now, basi nagtuo mo, si Joseph was a type of Christ, di na to pwede ma-emulate or wala ta ka-experience sa iyang na-experience. Kitang tanang Kristohanon, we are all favoredly blessed by God. Gi-enjoy na to ang goodness sa Diyos. Gi-enjoy na to ang grace sa Diyos. Gi-enjoy na to unsa man, the goodness, the grace, and the gift of God, which is the Lord Jesus Christ. Di ba? So, dili ka pwede mo ingon nga si Joseph ra ang gibless sa Ginoo, siya ra ang gipaboran sa Ginoo. Let us always remember, ang favor is not voted. Wala na sila nagbuto-buto dito ang God the Father, God the Son, o kinsa ra atong kuan. It is given. Diba? Gihatag na sa Diyos. And Diyos, maayo kayo sa itong tagsa-tagsa ng kinabuhi. Despite nga kita, mga badlungon, natay mga abnormalities, natay mga kapakyasan, di atubangan siya, dili ta faithful, but still, ang Diyos, maayo ra gyapon. Ang still, ang Diyos, grasyado ra gyapon. So, like what Joseph, siya gisilusan siya sa iyang igsuon. In Genesis chapter 37 verse 3, the Bible says, now Israel, which is Jacob, loved Joseph more than all his brethren. Ay isa ka, or na mga tao ni komentaryo, di gyud kuno sila motuo nga wa gyud kuno favorite son or favorite daughter. Naagid kuno na. So mausad siguro ni diri sa Bible, but not all the time, no, naa sa mga ginikanan nga parehas pantay-pantay ang pagtan-aw sa anak, but naagi usahay nga mulabaw, di ba? Naagi na. Namo ni siya, now Israel loved Joseph more than all his children because he was the son of his old age. Kaya nga naman, tungod sa iyang katiguangon, nakaanak ra gyapon si Jacob, no, nakagawas ra gyapon si Joseph og si Benjamin ang kinamanghuran. And he made him a coat of many colors. Kung basing nagtuo mo, kanang rainbow, color na sa LGBTQ. Dili na ilahang color. Color na sa Diyos. Ang pinakaunang rainbow nga gipada was the rainbow of promise. Ngadto kang Noah.
Nya ila ra nang giilog-ilog. Di ba? Unsa may buot pasabot ana nga daghang mga colors, buot pasabot ang kinabuhi sa Kristohanon perting kamabulukon kayo. Colorful kayong kinabuhi. Di ba? So, as like sa music ba, ang music has many colors. Si Jacob kabalo ani. Nanay mga certain colors, nay mga certain kuan ba? Kuan kini ang kuan, light ra kayo. Kuan ra kayo, dark ra kayo ang iyang music. Naanay mga color. But why laing gihatag nga color ang pinakanindot nga color sa tanan? Ang Dios ang naghatag. But karon, makakita aga rainbow, bati na lang og kuan. But if imong tanawon ang rainbow nga color sa Dios na, di ba? Siya gyud nagbuhat tanan ini. Kuan. Siya nagpintal ani tanan. Kita ato mga pintal na pay mga sipyat. Ang arc sa rainbow perting ninduta. Wa nay kuan dia equal kay ng color. So, he was favoredly blessed kay ngano man gitagaan sa siyang amahan nga si Jacob nya kining coat of many colors. Mahal daw kuno ni sa unang panahon. So grabe ang jealousy sa iya mga igsoon. Ang usapod nga gikalagutan sa mga igsoon gawas ani kay si Joseph unsa may another title niya? He was a dreamer or the dreamer. Mao bitaw nang na-promote siya lito na ato nang hisgutan. But before ang pinakaunang damgo nga iyang gisulti atubangan sa mga igsoon. Ingon sa dito nga mga igsoon, na isa ka kanang sheep, kanang usa ka bandol nga sheeps ba? Nagkuan dito. Kita kuno ng tanan. Pero usa ra kuno nito yuod. Og ni saka, ni sungasong, ni pakita nga labaw sa tanan. Unya ako na siya. Grabe na kasuko. Ang uban siguro kay ingon maguwang ko. Mas daghan pa kog talent nimo, mas kuan pa ko inana. Daghan kayo physically lang ba or kanang sa tawhanon lang. Di ba? Majelos gyud na. Ang bugiruan ning tawhana oy. Nya unsaon ta man gipadamgong mig sa Ginoo ana. Di man ani mo pwede usbon. Tinuod man gyud ang istorya. Sa tinud aray lang ang nahimong mga Manilang puson nga anak ni Jacob gawas ni Judah. Si Levi given naman na kay is doing the work of the temple kanang mga priestly nga kuan. Kini sila si Judah og si Joseph. Diba, nindot kayo ang ilahang mga kuan, ang ilahang later part sa ilang mga nagkadaiyang kinabuhi. So he was favoredly blessed. Ikaduha, di na magdugay kay basi magsugumot na inyo mga naong. He was a free bondman. Nakuha ninyo ang idea? Though bondman siya, ginapo siya, piniriso siya, but still gawas nun. Always remember mga Kristohanon, kitang tanan, we are all prisoner by Satan. We are all darkened by this world. Ang ato ang mata gibutahan sa the God of this world. But pasalamat ta ang talikala na wala na upon that day nga imong gidawat si Lord Jesus Christ. Now kung naaga karon, wa pa ka nakadawat kang Lord Jesus Christ, you are still in that slavery. You are still in that kuan nga nakagapos ka. Piniriso ra gyapon ka. But still ang pinakanindot, even though Joseph was a bondman, yet he remained to be free because he knew himself nga dili na nako sala ang inyong gipataw kanako. Maura po na si Jesus Christ, nasayod siya nga wa ko'y gibuhat nga sala. Kung inyong kagustuhan i-release si Barabas, hala, so be it. Release Barabas. O ako ang ibilin sa kuan. But during this time nga gipriso siya, in Genesis chapter 39, go with me with your Bible, in Genesis 39 verse 20, arita magsugod. Ingon pa diya, and Joseph's master took him and put him into the prison, a place where the king's prisoners were bound. And he was there in the prison. So, gisuod na sa dito. Excuse me. And, but the Lord was with, mo ni pinakanindot, nakakasuod sa prisuhan, like Daniel ba? Nasa sa den of lions, di ba? Not the lions den, but den of lions. But still, ang presensya sa Ginoo unaar siya. Now, si Joseph, naagya po ang presensya sa Ginoo dito.
But the Lord was with Joseph and showed him mercy and gave him, unsa man, favor in the sight of the keeper of the prison. So naa ang maayo nga treatment. Di ba? Subo pamalandongon, ang ato ang administrasyon, ang ato ang panggobyerno. Sige laghiring, wa gyoy na priso, wa gyoy na kuan. Mo na nangandoy ta ko nga maparihas ta sa Nepal o sa katong nay gipambunalan ang ilahang mga kuan nya. Gipang sunog Malaysia ba to? Oh. Karon sige hiring, wa gyud. Samot nga di mapriso ang ilahang mga kaalyansa, gihimo pang state witness. Di mapriso kay ilahan nagong ombudsman. Paita. So kini siya si Joseph, even though wa siya sala nga nabuhat, wa siya ni commit ato nga sala nga gikuan siya nga gi-rape daw niya si Potiphar's wife. But then unsay giingon diha, the Lord was with Joseph. Kay kung tinuod pa ni, God will never condone sin. Nganong moadto man siya sa prisuhan with Joseph nga naka-commit sa nga sa? Di ba? He will contradict himself. But Joseph was innocent. So, and showed him mercy, gipakitaan sa mercy sa Dios and gave him favor in the sight of the keeper of the prisoner. And the keeper of the prison committed to Joseph's hand and all the prisoners that were in the prison, that whatsoever they did, he was the doer of it. The keeper of the prisoner looked not to anything that was under his hand, because the Lord was with him, and that which he did, the Lord made it to prosper. Nahimo pahinuon sa manilambuon, sod ngadto sa prisuhan, pagkanindot mga pinalanggang sugbuhanon og mga brothers and sisters in Christ. Mao na kana mga piniriso sa CPDRC, ang pinakanindot nga experience nga dapat nila ma-experience is by accepting the Lord Jesus Christ in order for them to be a free bondman. Though ginapos ka, though gi-imprison ka, but still gawas nun ka. Di nang pares kanta ni Tom Jones man nga Born Free oron sana kasi kanta na ang Gilbert Humperdinck na taong gawas nun. Ang tinud-aray nga na taong gawas nun was no other else than we who accepted the Lord Jesus Christ. Kaya if you reject the Lord Jesus Christ this morning, or any instance or kana mga panghitabo nga nakadungog ka sa mensahe sa Dios and you reject it, then mahimo kang ginapos gihapon sa sala, ginapos o gihapon ka sa yawa. But kung ikaw mudawat kang Lord Jesus Christ, even though piniriso ka, still naagyapon kay kagawasan. Maunay pinakanindot nga bisan naa ka sa prisuhan, even to your darkest hour, mao ni subo kay pamalandungon mga na-experience ni Joseph ba. Kay ang kuan siya, ang plot siya is to kill man gyud, patyon siya pagkahuman he was put down to the pit. Unsa may mga mensahe ani that even in your lowest and in your darkest hour, ang Dios di ginang babaya sa imo, ha? Di ba? There is always or naa gyud na pirmi ang help sa Ginoo. And we appreciate the verse nga pirmi ginakot ni Ma'am Nora. Psalms 46:1, God is a refuge and strength, a very present help in trouble. Yes, manaa man ka sa mga nagkaguliyang man ang imong kinabuhi, but still ang Dios hinumdumi naa nato pirmi. O pirmi ta mahimong madinaogon because we are all on the winning side. Number 3, hapit na mahuman, pito ra ni kapuntos. Number 3, Joseph was a forgiving brother. Despite all the things na gibuhat sa mga igsuon, but still, ang pagpasaylo naara gihapon kang Joseph. Mo na giingon ni Pastor Itang, doon na ba'y pagpasaylo? Amen. Naagi pagpasaylo, perme. Once gani masipyat ang imong isig ka ingon, isig ka brother and sister in Christ. Di ba? Naana sa tong church covenant? Confess your fault one to another, forgiving one another. Now in Genesis chapter 50, verse 20. Nindot kani nga verse.
tanawan ni nga verse, mo ni say pinaka meaning ani nganong nagsulti ni sa ni Joseph. In Genesis chapter 50 verse 20, it says, "But as for you, ye thought," unsa man? "Evil against me." Unsa man tong mga evil nga kuan? Kato giplat siya nga patyon, gipriso siya, tanan nahitabo. But God meant it unto good. Mo nagiingon nga there is always a silver lining in every bad situation nga imong masinati. Mo na gidaugan ni kuan, gidaugan ni kisa to? Catriona Gray, Miss Universe ba? Nga ana siya nga bisag dito ko sa tondo, mga baho og kanang mga bata dito luoy kistanan, but still there is a silver lining in every kuan. Kay mo to nag-elevate sa iya ang iyang maayong buhat nga iyang gipakita ngadto sa mga slum area. Di ba? So even though makasinati kag evil naa mo gyud adiri sa kalibutan, mao bitaw na ingon si kuan Edmund Burke og si kuan si Albert Einstein nga ang evil magpadayon ra gyapon na it's because ang mga righteous way gibuhat nagpakabuta, pakabungol, nagpakahilom ra man. Daghang kay mag-question karon ba nga nganong ang uban ipa-assassinate lang tanan si kuan ay. Oh, daghang kay mga kana mga kapungot na nga usay di na makontrol ba. Subo pa malandongon ang amuang friend ni Pastor Danny Bornales, si General Asurin, mo nahimong advisor karon sa ICI. Maka high blood. Ana siya nga wag natin daanin sa init ng ulo ang paghandle natin sa korupsyon. Kisa unsa man nga statement, ang tao gani outrage na kay sanan. Di ba? Gabukal-bukal na sa kalagot. Nya di na nimo daanon sa init ng ulo, kisa may dili mainit ang ulo ana. Di ba? Ilang gibuhat karon. So grabe ang mga evil karon nahitabo sa atong kalibutan. Mo na siya signs of the times. Nga hapit na mobalik ang Dios. Di ba? So dapat naa ka pirmi sa simbahan, makita ka, mga lagad ka. Kay what if nindot kaning mag-rapture na naatatanan sa simbahan ba? Mag-rapture ka na naa ka dito sa di na nanta musulti sa lugar. Oh, subo kay malandungon. Oh, ma-rapture magyapon ka kay luwas man ka. Pero nasindot gyud ang ini-rapture na ata sa simbahan. Kanumdum lang ko sa komentaryo ni Brother Berjon. Kas puti na kay sanan gipasi natuog sa diha. Kay gikapoy ba? Ang gipasiga ang suga tanan. Ni mata sa galit ana siya. Brother, Sir Vincent, murag naanam ko sa langit. Ana rin siya, giunsa man nimo pagkulata oy. Buot pasabot ba giunsa kuno namo, giunsa pagpanindot daw. Akong gingnan ang Ginoo ni tabang na to. Brad, ho nang ninindot ni. Di ba? So, pasalamat ko nga nakakita jud ko gold nga at least mulutaw gyud maayo ba. Giyahan kita sa Ginoo. So, mao ni siya. Buot pasabot nga ang evil that is happening around us, isa na siya sa mga timailhan nga duol na mobalik ang Dios. Labi na karon ang Amerika ug ang Israel, may katawanan kining duha, si Trump ug si Benjamin Netanyahu. Si Trump ni side siya ngadto sa Hamas kay iyang gi-comment kay gi-release naman ang messages. But lahi sila kay idea ni Benjamin Netanyahu, gusto ni Benjamin Netanyahu nga kanang mga perpetrators gusto niya i-punish ba or di gid sa mo kumpiyansa sa iyang mga enemy. Sayod man sa kung anong inana si Benjamin Netanyahu kanang gusto siya nga naa din action ba. He will put an end. But si Trump nagig-peace treaty siya, nang hambog pa siya, nakadawat ra ba sa Nobel Prize ana. Kay siya ray kuan og peace treaty sa kuan. But always remember unsa giingon sa Bible, mangita sila og peace but then unsa destruction will follow. Di mo dapat or ang kining Israel manang si Benjamin Netanyahu nakasabot jud ko sa iya. Kay bag-o lang nakakita siya og ang IDF kaning Israel Defense Forces gi-raid nila ang isa ka community sa Lebanese kuan ba nga mga tao bitaw nag-reside dito sa Gaza. Daghan kayo mga sophisticated nga mga gamit. Like for example, mga high-powered nga rifle. So isa ana sa kini unsa may purpose ani para kami patyon tirahon ani. Kining bomba, kining mga suicide bombing nga quote,
kini unsa may purpose ani, mao ni sila. And ako nagsubaybay man ko ang pinakalas nga leader sa Hamas si Yahya Sinwar. Sinwar. Namatay na sa atong October 2024. Now, nag-anniversary sila. Now, ang nahitabo sa October 7 mao tong time nga 1300 sa ilang gipatay nga mga Jews dito sa Gaza na nagkuha sila niya mga babies ito gipang sud sa oven, gipang sunog nya. Basta luoy kayo mga grabe barbaric kasanan, makahilak gyud ka magtan-aw. Now karon, before namatay si Sinwar, si Yahya Sinwar, ang leader sa Hamas, nagbilin siya og direktiba og notes sa tanang Hamas nga to strike anytime kining nga panahon na ang kuan. Unya nagbuhat sila og peace treaty ha. So mo ingon sa Bible nga ana pa si Benjamin Netanyahu nga together we can achieve peace. Ana siya. Gingnan niya si kuan. But the moment sige sila og pangita og peace, then destruction will follow. Mao na karon delikado kayo ang pangitabo karon dito sa kuan. Bag-o na ko nakita og video mga 15 ka mga lalaki gipalinya sa dalan random din ikuha sila dito sa Gaza, gibutang niya daghang mga sana mga naka-witness ba. Gipadaplin gud, gipangtagsa og rak-rak. So sige sila kuan og peace unya naay patay gyapon. Now, ginakater man na sila nga ang Antichrist, siya ra maging makasulbad sa tanan. Mao na siya ang pinaka purpose o reason nganong nagkahitabo ni mga panahon na. So for us Christians, let us be encouraged nga dapat mga lagad ta pirmi sa Dios, di ba? Dapat nga the more nga magkuani nagkagubot ang kalibutan, the more ta nga mga lagad. Because I know before ni manghitabo ni mga butanga, di man ta i-allow si Ginoo moagit ang tribulation. Di ba? We are pre-tribulation and unsa man ta? Ang ato ang position that before the rapture, before the tribulation, we will all fly away up into glory. Di tayo allow si Ginoo musaper. Ayaw mugtuoan ang kuan mid-trib rapture theory nga ang mga unbeliever katong mga backslider i-allow pa sila 3.5 years. Para mo kuan mo, di ba? Kung luwas ka, tinudaray kang luwas, human. Before magsugod ang tribulation, sakdawon ta sa Ginoo. Naingon sa Bible in 1 Thessalonians and 1 Corinthians chapter 15. So dita magdugay diha, Joseph was a forgiving brother. Unsay giingon sa Colossians chapter 3 verse 13. Always kini mga verses ari sa taon na sa Ephesians chapter 4 verse 32. It says, "And be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you." So kung gipasaylo ka sa Dios o ni Jesus Christ, pasaylo po na nasipyat sa imuha, pasaylo po na nakasala sa imuha, just like what Joseph did. Bisan pa grabe ang gipambuhat sa mga igsoon, but still gipasaylo gyapon. Even though you committed evil, but still it was meant God nga mahimo na siyang good para gyapon sa inyuha. And mo na pinakanindot kung ikaw mo pasaylo. Kay kung di ka mo pasaylo, nagbit-bit ka og tunok sa imong lawas. Ikaw ra mismo ang masakitan niya na. Then Colossians chapter 3 verse 13, it says, Colossians 3:13, "Forbearing one another and forgiving one another, even or if any man have a quarrel against any, even as Christ forgave you, so also do ye." Buhata po na. So Joseph was a forgiving brother. Number 4, Joseph was a friendly bargainer. So may buot pasabot ni mo, Brad? Nagbargain ba day si Joseph? Yes. During the time, si Joseph, nga naa siya dito sa kang Pharaoh, he was the second in command. Siya pinakataas. Nganong gihimo man siyang second in command ni Pharaoh? Overall, sa Egypt, it's because naka-interpret siya sa damgo ni Pharaoh. Nga, during the time of famine, ang nakahatag og solusyon og kasulbaran, si Joseph. Now,
Unsa may gibargin niya sa mga igsoon, gusto niya nga may igsoon ari sa modere. While naadri ang abundansya, naadri ang kuan, ang supply sa pagkaon, moadto mo sa laing lugar wala. So ari sa modere. Gibargin niya para at least ang supply dili mo magkulang ug di mo mga matay to starve to death. Mao na ang bargaining power nga gibuhat ni Joseph sa mga igsoon. And tinud-aray man nasalbar ang iyang pamilya, nasalbar ang iyang mga igsoon. Kaya nga naman, it's because of the sustenance of God. And I believe so, God promoted Joseph during that time. Kaya kung wa pa siya na-promote, unya na famine, kabalo naman ka unsay magkuan. Diba? Subo pamalandungon karon sa Israel, particularly sa southern part sa Israel, ang mga supply tanan nga daot na lang by crates. Ihatag na to dito sa Gaza ba kanang mga tao sa Gaza. Palestinian man kadiya unsa man ka. Ang ni-offer na ang mga Jews, gusto sila mutabang ba? But dili sila kapadala silang pagkaon, di sila kapadala silang support. Kaya nga naman, naaman ang Hamas, sila libre ilang kaon, hayahay kay sila sa tanan. But still, ang mga people dito in Gaza are starving to death. Mao na siya. Mao ni sad reality karon. Naay mga newscasters karon ni adto dito ilang gi-video mao ni kasamtangan ni tabo. Perti naka-crate pila ka square meters nga mga supply sa pagkaon. Tanawad, ang nahimo na nung enemy ang Israel na noon sa mata sa katawhan. Kay gi-hoard kuno dito ang support, gialaw kuno sa Israel nga para mamatay yung mga manglayas na sa Gaza. And always remember, ang Israel ilan nang let go ang Gaza, gihatag na nila sa mga Palestinian. Nya karon ang gusto nilang kuan may tabo o aning Hamas, ang mga Palestinian nga nasa Gaza, suporta ra gyapon sa Hamas. So mao ra gyapon, walay lisod kay problema ha. So, mo ni sa panahon sa ni Pharaoh, naay famine nga nahitabo. But kini siya nga famine, sila may pinakadasag ani nga time mo to gusto ni kuan nga ari sa modri nako kay naa ang supply. And I believe so God promoted kuan kanang Joseph. Mo na ingon sa Bible ba nga kung ikaw magpaubos, i-promote ka sa Ginoo, di ba? He that humbleth himself shall be exalted, but he that exalted himself shall be abased. Ipanaog ka sa Diyos. So he was a friendly bargainer, and then later on ang iyang mga igsuon ni sunod ngadto sa iya. Unsa naman ta? Number 5. Kini. Number 5 is found in Genesis chapter 49. Ang description ni Joseph ingon sa Genesis 49 verse 22, Joseph is a fruitful bough. Mao na siya. Unsa man ang bough? Dili ka ng bough nga na ha. Bough is the main branch of the tree. Mao na siya bough. Ingon pa, a fruitful bough by the, mao nang isa picture ako nakuha dia, a fruitful bough by the well. Now, kung magtapad ng duha, unsa may ma-expect sa tanom? Unsa may expect nimo? Malaya ba? Dili. Pero tininduta, tambok, green kay dahon, daghag bunga, daghag mapasilungan, ang mga langgam. Mo na description ng Nebuchadnezzar sa iyang kingdom, nga naidako kuno kay tanom, ang mga ibon nagpailawom dito, mga gagmay nga nasod. Abundance man na. Naingon pa si David, and he shall be likened a tree planted by the rivers of water, whose leaves shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. Very good, bright good mo sa subject sa bibliology sa kuan. So mao na tinud-aray. If you are a fruit or a bough, a fruitful bough by the well. Buot pasabot ang panalangin dasag abudansya kayo sa panahon ni Joseph. Siyang iyang damgo nga katong gabandol nga sheaves dito. That speaks of abundance, but siya lang ginilabaw. Kaya nga naman siya ang gigamit because unsa may mensahe to, siya ang nituybo dito kay
siya ang gipromote sa Ginoo. Bisan pag gipresag maayo sa mga igsuon, gitabangan sa nigawas ra gihapon sa kay gipromote siya nga mahimong unsa man second to Pharaoh, and he become that fruitful bough. Di ta magdugay diha because number 6 is related sa number 5. Unsa man ni siya? Grapes. He was a flowing branch. Ngano nakaingon magka-sir or Brad? Ingon pa ang Bible in verse 22, same verse. Ingon siya, Joseph is a fruitful bough by a well whose branches run over the wall. Unsa may ko ano na? Unsa may mensahe ana? Kung ikaw na kay tanom sa imong balay, mulapas ang imong kuan, labi na ka ng mga fruit-bearing trees. Blessing na sa tagagawas. Di ba? Unsay unang blessing? Shade, makalandong sila. Ay, salamat, nilabaw gindahon ang tanom. Pagkaninduta, magkapasilong ta. Para sa gibuhat ni kuan ba Elijah. Pero discourage ito siya sa ilawom juniper tree. Pero kini mulabaw na ganining run over the wall, buot pasabot, muhatag nagkabugnaw sa palibot, muhatag nag-shelter, ang ikaduha muhatag nagpanalangin, ang bunga ana naamanas balaod. Bisag mula pa na sa imong wall, pwede nimo kwaon. Mao na gibuhat na mo ni Digoy. Nanguha mi cranberries dito sa silingan sa among iagaw sa San Vicente, pero daghana magbunga. Cranberry niya, mga know-how siguro to ba? Ana ko digs, kuha plastic, kuha ana. Kay bisag kuan di ta makasuhan, nanas balaod. Nakainumdum din ko ni Joseph. Si Joseph is like a fruitful bough, tambo kay sa tanan kay fruitful bough by the well. Di na nimo kinahanglan bisbisan. Ang well nagtapad sa fruitful bough. Sige na nagtuan. Kuan na ba watering. Paghuman unsay resulta? His unsa man branch ran over the wall. Now don't you know that Jesus Christ is called the branch? He is also called the vine. Ingon si Jesus Christ, we are also branches. But ingon si Jesus Christ in John 15, I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, unsa man? Ngano man? Maunsa? Shall bring forth fruit. Mao ra gyapon na. Buot pasabot, di ta dapat mo detach kan Jesus Christ. Let's connect ourselves to the Lord. Kaya ang panalangin, ang grasya, ang budansa naa diha. Na ang uba mga theologians mo ingon nga, oy, maluwas din mo imong kaluwasan kay putlon man ka. O cast down into the fire. O dili na kaluwasan ng gisgutan diha. Fruit bearing na. O nya ang upo ang ikaduha. Pwede na nimo makuan kay because the Bible says many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not, di ba? And gigamit pa namo imong pangalan, daghan man nagpakaron ingnon nga di are with Christ kuno. But naagi apoy tapyason ang Dios ana. Like for example kana sa judgment, kanang pagiok sa threshing floor. Mga farmer sa una inig humanalig sa ligsan diya ilabay na kanang mga mabilin nga kuan ang mga tipasi ug katong mga dahon nga mga laya mapaano to sa kuan sa hangin. Mo nang the ungodly are not so, but are like the chaff which the wind driveth away. Inig sana ang mga righteous mabilin, diha. Ang mga wicked mo na i-drive away sa Ginoo. So mao ra gyapon ni sa kuan. Now ang mensahe dagan nagmensahe, but kini ang blessing ni kuan ni Joseph nagkadagaya. Di ba? Nagkaabudan siya, nagkadasag, way puas nga panalangin. Mao nay kuan. Manay dapat ang imuhang kuan ba, imuhang disposition sa kinabuhi. Bisag way kwarta insert ng gyapon para ingnong milyonaryo. Di ba? Importante kini maligo gid ta. Brother Badan. Di ba? Brother Caleb. Importante na para ingnon nga anak nimo, anak mayaman ni or po baby ni, di ba? So di na ta dapat ana ang pinakanindot once nga you connect your life to God, to Jesus Christ. Ang panalangin sa Diyos, di gina magkuan. Di gina sa maputol. It will always overflow. So, Joseph was a flowing branch. Number last, hay salamat, 11:30, na humanagin Sir Vincent. Number last, which is pinaka-importante, Joseph
Namatay na si Joseph. Negative ang picture. Basi may buong buha, ngano naman ng ikuanda, kanang Pero nga kuan, or Egyptian nga costume. Namatay man siya sa Egypt. But nihangyo si Joseph nga kuaon sa Egypt o gibalik dito sa ni-request siya, di ba? Ngayang bukog before siyang kamatayon. So even until death, Joseph was a faithful believer. Even in his death. And ang nakanindot ana to prove my point, arita sa Hebrews chapter 11. The whole of faith, mo ni mga ngilngig nga mga tao na adri nga worth emulating. In Hebrews chapter 11, verse 22, it says, by faith, Joseph, when he died, made mention of the departing of the children of Israel and gave commandment concerning his bones. What do you think? What do you think? Anong iyang gipabalhin na iyang bukog? Unsay rason? Because Egypt was a negative place. Egypt was a type of the world. Gusto niya ibalik kung asa na bilong ang mga iyang forefathers dito gilubong. Di ba? Gusto niya nga kay kini mango particular kini sila when it comes ka ng burial nga kana bitawng kuan. Like for example si Saul, di ba gikuha to siya sa mga kuan, mga men of Jabes Gilead man siguro to nya gipasipalaan, gilansang sila dito sa wall, gibitay sila dito. But kato mga men nga gitabangan ni Saul later on kay tangkiron man to sila ni Nahas bato nga king nga panglugito nilang mata, gitabangan sila ni Saul. So nahitabo even though all in all dili maayo ang kingship ni Saul sa Israel, but still ang loyalty ato mga tawanan kay gitabangan nila, gitagaan nila proper burial. Ila ra gyapon gigapang despite sa delikado nga lugar. Gigapang gyapon nila, gikuha nila si Saul og iyang mga anak. Abilig na apin si Jonathan atong time dito. Gikuha unya gibalik dito sa ilahang forefathers dito gilubong, gitagaan og proper burial. So they are very particular on that. Grabe ang ilang respeto ni ana. Sumao sa di. Si Joseph before he died nihatag sa og commandment ingon pa sa Hebrews nga ang akong bukog ha. Oh, mao man ni, di ba kanang mga unsay tawag ana? Kanang last will ba? Last will and testament respetuon gyud nimo. Bawala sa di mo respetuon. Moana gani na nga ang akong bukog ha. Ayo nyo himo ang bulalo. Ibalhin na dito, ibalik sa akong forefather. Ha? Basig inyo ning kuan, inyo ning himuon og ganang statwa, inyo sambahon. Ibalik ni dito. Naun sa may mensahe mga pinalanggang igsoon o diha ni Jesus Christ. Even nga nahimo ng bukog si Joseph, still he speaketh. Nagapadayon ra gyapon ang mensahe that even until his death, faithful ra gyapon siya. Mao ni dapat atong buhaton. Until Jesus Christ comes, dapat maging faithful ta. Until He comes, mao na, kung na ako'y partner sa prayer meeting, mao ginausan akong ginaampo. Lord, akong pag-ampo nga mahimo tani kong matinud-anon hangtod nga ikaw mo balik. Mao ni dapat atong goal sa kinabuhi. Nga si Joseph, despite all sa mga negative things nga nahitabo sa iya, he remained to be a faithful believer. Una, Joseph was favoredly blessed. Number 2, Joseph was a free bondman, bisag gipriso siya, but still gawas nun ra gihapon siya. Joseph was a forgiving brother. Di ba? Mao na Jesus Christ. Joseph was a friendly bargainer. Si Jesus Christ is our friend. Greater love hath no man than this, that a man laid down his life for his friend. There is a friend that sticketh closer than a brother, and that is the love of the Lord Jesus Christ. Unsa may gibargain ni Jesus Christ atua, di ba? Ang kaluwasan nga yang gi-offer, ayaw sa pagpakasala, dawata ko, tuuhi ang akong kamatayon, man gibargain sa Dios atua. So he is a friendly bargainer, a fruitful bow. Buot pasabot, once nga rooted and built up ka diha kang Lord Jesus Christ, and ang water
is kanang dili kayo sa tanaw na to ba murag ang value niya ba murag tanaw na to gamay ra bitaw compared sa mga Sprite, sa mga Royal, di ba? Mga Bible student, mga snack na mo permidri puros soft drinks. Di ba? Tanaw na to ang value sa tubig para nato gamay ra ba? Pero mo na pinaka-importante. And Jesus Christ is the living water. Always remember, bisan sa langit na tubig. Yes, wa na dagat, there is no more sea, but still there is a river flowing underneath the throne of God. Naaragya po'y river dito, naaragya po'y tubig. Now, He is a fruitful bough, buot pasabot na ang abundance. Bisag unsaon nimo dia kainit sa panahon, weather dia di ka mabasta-basta pukan kay ano man lig-on kay ang imuhang unsa na punuan ang imong dahon perting ninduta, you are a flowing branch, buot pasabot, mukatay na siya. Now, kining vine, unsa maning vine? Vine is a kind of plant that needs to climb up and then stretch out. Unsay mensahe ana? Ingon Jesus Christ, I am the vine. He climbed up to the hill of Calvary and He stretched out His hand. Iyang gipabuhaga, iyang gipakatap, iyang gidisplay ang iyang gugma. But God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. That is the greatest vine. Nga ni climb up dito sa hill o iyang gi-stretch out ang iyang hands. The hands of love. Di ba? Mo na'y pinakanindot niya. And lastly, Joseph was a faithful believer. Pagkanindot nga karakteristik aning Joseph. Worth emulating. And I hope so natin nakuha nga mensahe karon nga kabuntagon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Let us go to the Lord in prayer. Heavenly Father, we thank you, Lord God, for this time wherein nakadungog kami sa imong pulong. Salamat, Ginoong Hesus, sa mga characteristics nga amo makita kang Joseph, Ginoong Hesus, nga despite sa mga negative things nga iyang naagian, but still nagapadayon ra gyapon siya sa kinabuhi ngadto sa iyang kamatayon. Lord, I hope so nga amo san ma-emulate ang iyang kinabuhi. Ikaw, Lord God, maga-bless at sa imong mga kanakan, labi na karon, Lord God, nga ang among panggoberno karon nagkalandrakas, nagkaguliyang, Ginoong Hesus. And among pag-ampo, Ginoong Hesus, nga I know you are not through with the Philippines. Help us as Christians, Ginoong Hesus, to pray for our nation nga makalingkawas untani kami ni mga leader nga corrupt, leader nga mga wicked, Ginoong Hesus. And akong ginaampo sa Lord God, as well ang nation of Israel nga naga-suffer karon under the evil works of Hamas, Lord God. Akong pag-ampo nga ikaw maga-deliver kanila. Akong ginaampuan sa Lord God ang mga pastors karon, mga missionaries namo nga nagabuhat silang gibuhaton, especially Ginoo kang Pastor Daniel nga naa karon sa Butuan, anniversary nila dito. Ikaw, Lord God, magauban. Kini tanan akong ginaampo sa lagon ngalan ug gahom Ginoong Hesus. Amen.